Noli me tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay huwag mo akong salingin, nahango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Ang Noli me tangere ay ginawa ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal upang imulat sa ating mga Pilipino ang mga problema at suliranin ng ating bansang Pilipinas. Pinag-uusapan dito ang napakaraming suliranin ng bayan na hindi natutugunan ng mga mamamayang Pilipino sapagkat sila ay nabubulag mula sa katotohanan. Dahil kapag nalaman natin itong mga katotohanan, ay mabubuwag na ang samahan ng mga makapangyarihan. Kapag lumaban ang tinaguriang mangmang na mamamayang Pilipino, makakamit nila ang kinaasam-asam nating kalayaan. Si Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan sa nobelang Noli me tangere ni Jose Rizal. Siya ay isang mayamang binatang nag-aral sa Europa at bumalik sa Pilipinas upang alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at ipaglaban ang mga reforma sa lipunan. Nagpapakita ang kanyang karakter ng malalim na pagmamahal sa bansa. Mahal ko ang aking bayan. Pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Marami akong dapat paniwalaan sa Diyos sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Halos 7 taon akong nahiwalay sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang lahat ng tungkol dito. Ngunit kahit na ang aking bansa ay tila nakalimutan ako, lagi kong iniisip ito. Ang maging masaya ay hindi nangangahulugang magpakasawa sa kamangmangan. Ako si Maria Clara o Maria Clara de los Santos y Alba, ang kaisa-isang anak ni na Don Santiago de los Santos at Doña Pia Alba. Ang aking pangalan ay nabuo bilang pagbibigay unlak sa Birhen de Salambao at kay Santa Clara. Ako rin ang nag-iisang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Lagi mo ba akong naaalala? Kahit minsan ba'y hindi mo ako nalimot sa ibang bansa? Marami ka bang lungsod na narating at marami kang babaeng nakilala? Si Crispin ay isang mahirap na batang ulila. Siya ay may pusong mabait at masipag. Sa simula ng kwento, si Crispin ay nagtatrabaho bilang isang ulila sa bahay ng mga Kastila. Subalit siya ay inaapi at pinagtatrabahuan ng labag sa kanyang karapatan bilang tao. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap, si Crispin ay nangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan at maging mayaman. Si Basilio naman ay kapatid ni Crispin. Siya ay mas matanda at mas matalino kaysa sa kanyang kapatid. Sa kwento, si Basilio ay nag-aral upang maging kura paroko at ito ang pangarap niya. Subalit tulad ni Crispin, si Basilio ay naapektuhan din ng mga pang-aapi ng mga Kastila sa kanilang bayan. Siya ay isang mabuting kapatid na nagmamahal kay Crispin at handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang dalawang karakter na ito, si Crispin at Basilio, ay nagpapakita ng mga paghihirap at pangarap ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo
at sila ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon ng mga taong nagmamahal sa kanilang bayan. Crispin, batakin mo ng maigi ang lugit. Gusto ko nang umuwi, Kuya Basilio. Sa bahay ay hindi tayo pahihirapan at hindi ako nagbibintang ang pagnanakaw. Pag umuwi tayo, mas lalo tayong mahihirapan, lalo na pag nagkasakit ka. Mahihirapan lamang ang Pinay. Magkano ba ang kinikita mo, Kuya Basilio? Bayaran mo na lang kaya ang sinasabi nilang ninakaw. Dos lamang ang kinikita ko kada buwan. Kulang yun pambayad sa sinasabi nilang ninakaw. Kuya Basilio! Crispin! Magnakaw ka! Magnakaw! Si Narcisa o mas kilala bilang Sisa ay ina ni na Crispin at Basilio. Inilalarawan siya bilang isang babaeng maganda at kayumanggi. Kahit na maganda siya ay simple lamang siyang manamit at mag-ayos. Mahina ang kanyang loob, subalit siya ay labis na mapagmahal. Itinuturing niyang Diyos ang kanyang asawa at mga anghel ang kanyang mga anak. Dahil sa pagturing niya sa kanyang asawa bilang Diyos, sinamantala nito ang kanyang kabaitan at pagmamahal. Pinagmamalupitan ito at inuubos ang kanyang mga alahas. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang mga anak, nabaliw ito nang mawalay ang mga ito sa kanya. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Narito na ang nanay! Si Padre Salvi sa No Limitangere ni Jose Rizal ay isang makapangyarihang praile ng simbahan at siya ay kilala sa mga pag-aakala at kayamanang labis. Sa simula, inuugnay siya sa mga kilalang pamilya sa San Diego. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, sa pag-usbong ng kwento ay lumilitaw ang kanyang likas na pagkayamot at kasakiman sa yaman. May pag-aalala sa kanyang sarili at pagiging mapagpaimbabaw ang ilan sa mga pangunahing katangian ni Padre Salvi. Sa kanyang papel, siya ay naging simbolo ng katiwalian at pang-aabuso ng mga praile sa panahon ng kolonyalismo Espanyol sa Pilipinas. Magandang hapon. Buenos tardes. Good afternoon naman sa Ingles. Si Padre Damaso ba ang hanap niyo? Wala na. Ako na ang bago. Ang bagong kura ng San Diego. Ako, si Padre Salvi. Soy El Bernardo, Padre Salvi. Ang katangian niya ay itinuturing hulog ng langit. Siya ay si Kapitan Tiago. Isa siya sa pinakakilalang tauhan sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang buong pangalan nito ay si Don Santiago de los Santos. Ang kanyang kaanyuan naman ay pandak at hindi masyadong maputi, pero napangasawa niya ang isang magandang dalaga na nagngangalang Pia Alba. May pera si Kapitan Tiago at malapit ang maraming mga praile sa kanya. Bukod dito, lagi siyang nagbibigay ng donasyon sa simbahan. Kaya naman, para sa iba, nakikita nila si Kapitan Tiago bilang taong kayang bilhin ang kabanalan. Si Tiago ay masasabing relihiyoso dahil marami siyang mga santo sa loob ng kanyang tahanan. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga maimpluwensyang tao sa Binundok, katulad lamang ng ama ni Crisostomo Ibarra na si Don Ragael Ibarra. Siya rin ay malakas sa mga taong nasa gobyerno at halos kaibigan niya lahat ng mga praile. Ang turing niya sa sarili ay isang tunay na Kastila at hindi Pilipino. Buenos noches. Señoras y señores, tunay na itinanghal si Crisostomo.
ang anak ni Don Rafael Ibarra. Mababanaag ba ninyo ang isang binatilyong lumisan ng mahabang panahon? Kung hindi siya nagpakilala sa akin, sinong maniniwala na hindi siya ang Maharlika? Sugo ng hari na may halagang dalang dekleto. At tignan mo ang bagsik ng kanyang terno. Walang nakakatulad sa kanya. Ako si Don Anastasio o mas kilala sa pangalang Piloso Potasio. Ako'y kilala bilang isang baliw ng mga hindi edukado dahil sa iba kong pananalita. Ako naman ay kilala bilang isang henyo ng mga taong matatalino dahil sa aking taglay na katalinuhan. Ako ay matalino, ibang pag-iisip at matalinghagang mga pananalita. Galing ako sa mayamang pamilya at ako ay pinag-aral ng filosofiya sa Universidad ng San Jose. Ngunit pinahinto ako ng aking ina sa paniniwalang ang katalinuhan ko ang magiging dahilan upang makalimutan ang Diyos. Minarapat ako ng aking ina na magpari na lamang, ngunit ito'y aking sinuway. Subalit ako'y nag-asawa, ngunit nabiyudo pagkatapos ng 1 taon. Labis na pagdadalamhati ay ginugol ang aking oras sa pagbili at pagbabasa ng aklat at hanggang napabayaan ko ang aking minanang kabuhayan sa ina. Muli, ako si Piloso Potasio. Tignan mo ang mahinang tangkay na yan. Siya yumuyo ko kapag umiihip ang hangin. Na parang ikinakanong niya ang kanyang sarili. Sapagkat kung siya'y magpapakatigas sa tayo, mababakli siya at malalagas kanyang mga talulot. Kaya pararaanin niya ang hangin, saka siya muling tutuwid na taglay ang kanyang mga talulot. Doña Consolacion. Isa siyang dating labandera ng napang-asawa niyang Alperes. Mula noon ay lagi na siyang nagsasalita ng wikang Espanyol kahit na napakapangit naman itong pakinggan. Sa paningin niya, siya ay maganda, kilos reyna at mas maayos manamit kaysa kay Maria Clara. Sa paningin naman ng Alperes, siya ay katawa-tawang manamit at kinahihiya niya ito. Laging may kasamang mura, insulto at sumpa ang binibitawang salita ng Alperes kay Doña Consolacion sa tuwing magpapaalam itong lumabas ng bahay. Bukod sa mataas ang pagtingin sa sarili at malupit din ito at mapanlait, nang minsang hindi siya payagan ng kanyang asawa na lumabas, ibinuntun niya ang kanyang galit kay Sisa. Sa simula ay naantig siya sa awit nito, subalit nakaraan ang ilang sandali, pinasayaw niya ito at nilatigo. Habang nilalatigo niya si Sisa, ay ngumingiti siya at nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Tumigil lamang siya sa pananakit kay Sisa nang dumating ang kanyang asawang Alperes. Ang walang awa at malupit na paglalarawan ni Rizal kay Doña Consolacion ay isang pagmumulat sa mga Pilipino. Nais niyang maipabatid sa pamamagitan ng tauhan nito kung paanong nasisira at nagbabago ang kababaihan dahil sa kalupitan at kasamaan ng mga Espanyol. Kaya kailangan siyang sagipin ng mga Pilipino sa kinasadlakan niyang putik. Ay nako, napakainit naman sa lugar na ito. Napakaingay. Kahit na nakapinid at maayos na nakasara ang mga bintana ay malinaw ko pa rin naririnig ang mga nagpoprosesyon. Buisit! Nasaan ba ang magaling kong asawa at hindi ako isinama kung saan man siya nagpunta? At nasaan na ba ang mga katulong ko? Oh, nariyan ba kayo? At hindi man lamang kayo nagsasalita? At bakit kayo hindi nagbibigay galang? Mga hampas lupang Indio? Ako ba hindi ninyo nakikilala? Akalain mo hindi nagbigay galang sa isang alferesang si Doña Consolacion. Mga buisit! Si Tia Isabela isang tauhang matandang babae sa nobelang No Limitang Here ni Jose Rizal. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan, kahinhinan at pagiging mayaman. Si Tia Isabela isang mahalagang bahagi ng lipunan ng mga mayayaman sa nobela. Ang kanyang tahanan ay nagsilbing lugar ng mga pagtitipon ng mga may kayang Pilipino, kung saan nagaganap ang mga pangunahing okasyon at mga pulong panlipunan. Siya ay isang kamag-anak ni Maria Clara, isa sa mga pangunahing karakter sa nobela.
at ginagampanan niya ang papel ng isang godmother o ninang. Sa kwento, mahalaga ang relasyon ni Tia Isabel kay Maria Clara at siya ay nagiging tagapayo at kaalyado ng dalaga. Si Tia Isabel ay isang representasyon ng mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng komplikasyon ng lipunang iyon, ang mga tradisyon, kultura at pananampalataya ng mga tanyag na pamilya sa kanilang komunidad. Gayon din, itinatampok ni Tia Isabel ang limitasyon at kinaan ng mga individual sa loob ng kolonyal na sistema. Ang karakter ni Tia Isabel, gaya ng iba pang mga tauhan sa nobela, ay ginamit ni Rizal upang suriin ang mga isyu sa kanyang panahon, lalo na ang mga pang-aabuso at kawalang katarungan ng mga Espanyol at ng simbahang Katoliko sa mga Pilipino. Ang daan patungong langit ay parang labirinto. Si Doña Victorina ay isang karakter sa nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Siya ay madalas inilalarawan bilang isang mapagmataas at mayabang na babae na labis na nakatuon sa pag-aakma ng kultura at katayuan ng mga Kastila. Siya ay kilala sa pagpapakitang mayaman at pagsusumikap na maging isang don na kanyang iniidolo. Si Doña Victorina ay isa sa mga karakter na nagpapakita ng satiriko at kritikal na pagtingin ni Rizal sa mga ganitong uri ng tao sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Basilio, no le engañes. Yo, Filipina.